So, hi guys, it's me again, Ransel Barrera. So, today may bago tayong gagawin at ito ay paintworks naman tayo ngayon guys. Revo to gagawin natin, pipinturahan natin kasi nagkaroon ng cracks yung mga pintura niya. So, tara. So guys, dito naikalas na namin yung hood. Tas dito nga ay aming binabakbak na yung lumang pintura. Kasi yan, kita nyo guys, nag-crack yung lumang pintura. Tingin namin dito, nag-react yung lumang pintura kasi almost 20 or 10 years na siguro yan. At pagka ganyang kaedad na nga yung pintura guys, ay wag na kayong manghinayang na kaskasin or i-strip sol na yan kasi magre-react yan habang tumatagal. So yun yung nangyari guys after 1 year. Kasi ito talaga sobrang kupas na yung kulay nito noon. Since walang budget yung may-ari gano, ang ginawa naming remedyo ay patong lang yung kulay. Kumbaga wash over lang. Tapos after 1 year, ayan, nag-crack yung hood tsaka yung bubong. So dito guys, sinisimulan na namin kaskasin na daddy, pinagtutulungan na namin dalawa yan. Hit yan na nga lang yung ginamit namin kasi mas mabilis kaysa sa strip sol. So panoorin nyo guys. So guys, dito fast forward, eto nakaskas na namin lahat at nililihan na namin to ni daddy ng 120 na grit na lihan na may sabon. Sabon bareta nga pala yung gamit namin dyan guys. So inaalis lang namin yung residue nung strip nung hit yan na itong lumang pintura. So eto na siya guys, bago namin buga ng anti-corrosion. At dito nga guys ay tinetapan ni daddy yung gilid ng hood. Kasi para hindi matamaan yung ilalim ng hood. At dito nga guys ay sinimulan ko ng pinturahan ng anti-corrosion yung hood ng Revo. Ang gamit ko nga palang spray gun dyan ay F75 at ang gamit ko naman na thinner and anti-corrosion is Ansal. So dito guys, pasensya na kayo, nakalimutan ko magmask. Pero pag magbubuga kayo ng pintura, lagi kayong magmamask guys, safety first. So guys, ayan, watch nyo kung paano namin bugaan ni daddy yung hood ng anti-corrosion primer. So guys, dito ay ito nga pala ay day 2 na nung paggawa namin do sa pintura ng Revo. So guys, ito talaga malaking pagkakamali. Pag ang hinihingi ng trabaho guys ay kaskas o strip sol, ibigay nyo guys, huwag nyo titipirin yung trabaho kasi babakjaban din kayo ng trabaho pagka mali ang proseso.
Iyon ang natutunan ko guys habang ginagawa namin itong Revo, na huwag magtitipid sa trabaho guys. So dito guys, nililihan namin ni Daddy ng 120 buo. Pinapantay namin yung mga cracks. Kasi akala namin okay lang yun. Ang hindi namin alam ay mali pala yung ganung proseso. Dapat kinaskas na namin to in the first place pa lang. So hi guys, day 3. Nire-repaint yung Revo. So tara, tingnan natin. Ito yung 1-2 per panel. Angin na, walang 1-2 per panel. Ade, ay ka de. Ade, ay ka de. So dito naman guys ay tinitimpla ko na nga yung pintura ng Revo. So ang timplada namin dito guys is 1:1. So guys, after ko nga palang matimpla yung pintura ay binuga ko naman agad ng base coat yung hood muna. Inuna ko muna yung hood nito guys, kasi ito yung pinakamadaling part. So guys, yan ang ginawa namin ni Daddy. Nag base coat muna kaming dalawa. So guys, kaya kami nag base coat ni Daddy ay para makita namin kung saan pa yung mga bakat ng liha at kung saan pa yung mga mamasilyahan. So guys, watch nyo kung paano ako mag base coat. At ang gamit ko nga palang spray gun dyan guys ay padala lang sa amin ng tiyahin ko sa Canada. Ang tatak nga yata niyan ay Power Fist. Hindi ko alam kung magandang brand yun, pero magandang bumuga siya. Pantay na pantay. So guys, after na ng pagkatapos ko mag base coat ay ito nga pala yung resulta ng base coat na binuga ko. So guys, pansin nyo medyo may mga dumi pang nadikit. Kasi nasa hangin talaga yan, hindi talaga maiwasan yan guys. Pero mawawala naman yan sa huli. So guys, dito naman ay tinaypan na namin ni Daddy yung mga tatamaan sa gilid para walang overspray. So dito nga guys ay tinetaypan na namin ni Daddy. So dito hindi namin alam yung kalalabasan. Nabubula pala yung nilihan namin. Kasi luma nga yung pintura guys. Hindi namin binakbak. Kasi nagmaling pagtitipid yung ginawa namin. So aminado naman kami doon. Kaya sa huli guys, watch nyo. So dito guys, kita nyo nagkaroon ng mapa yung bubong dito. So after nyan guys, hindi na kami nagpatumpik-tumpik ni Daddy at binakbak na rin namin kagad yung bubong. So guys, mga 2 days namin binabakbak tong yung araw na yan. Tas kinabukasan
minabakbak namin kasi ang laki nung hood saka ang tigas pin nung pintura bakbakin. So dito guys, fast forward na nga at nabakbak na namin ni Daddy lahat yung buong bubong at nililihan na rin namin ito ng 120 grit na liha tsaka sabon bareta para after maliha bubuga namin anti-corrosion na primer tapos sabay mamasilyahan namin. So guys, fast forward ulit at ito na nga at na-primer na namin yung buong bubong. So ayan guys, tingnan nyo. Hindi na namin na-videoan guys kung paano ko pinprimeran to, pero ayan yung resulta. At dito nga guys ay minasilya na rin ni Daddy kung ano yung may mga tama. At nilihan na rin namin ng 120 tapos 240 para medyo pumino, tas sabay 360 na liha para pinong-pino pag binugahan ng primer surfacer. Sa paglilihan ng bubong guys, mga kalahating araw din kami naglilihan ni Daddy niyan. Kasi hindi rin ganun kadali maglihan ng masilya, lalo na pagka malaki yung tama or yung dent ng bubong o nung surface na pinipinturahan nyo. So dito nga guys, after namin ma-finish na lihain yung buong bubong at agad naman naming pinrimeran ito ng primer surfacer na gray.
Ang gamit nga pala naming spray gun dyan guys pag nagpa-primer kami is F75 lang din. Tapos Ansal na primer guys. Straight Ansal yan. So watch nyo guys kung paano ko primeran ng buo yung bubong. So guys, after namin magpatuyo nila dito ay agad naman namin nilihan ng 400 yata ito or 600 na liha. Yan guys, isang buo namin nililihan yan. Pakamay na lang namin ginamitan yan. Hindi na namin, yung ibang parte kami binara dyan, pero mostly kinamay na lang namin kasi wala naman ng ganon tama. So guys, after nga ng mahabang liyaan namin ni Daddy dyan, ay ito na nga at pinupunasan ko na yung mga gilid-gilid at yung buong bubong para sa base coat niya. So guys, dito nga nakita nyo na, ayan na, sinisimulan na rin ni Daddy na bugahan yung bubong ng kulay niya. So guys, ang gamit nga pala naming spray gun dyan ay yung bigay pa rin sa Canada. So padala lang sa amin yan guys. So far maganda naman bumuga. So guys, watch nyo kung paano bugahan ni Daddy ng buo yung bubong.
So guys, dito at ayan, binubugaan na ni daddy ng pang-apat na yata to. So guys, 4 na patong yung kulay. Then ang timpla namin is 1:1 pa rin. So para pantay yung pagkakapintura namin. So guys, dito ay tinatop coat na nga ni daddy. So fast forward na lang guys. After namin ma-base coat at mapinturahan ng pantay yung bubong, at ito na nga tinatop coat na ni daddy ng maayos yung bubong. So ang timpla nga pala namin dyan guys is 1:1 pa rin. So mga 4 na patong yata ang top coat and pintura. At guys, pasensya na kayo at hindi talaga namin maiwasang makalimutan na mag-mask. So guys, pag magpipintura kayo is lagi kayong magmamask kasi medyo masakit sa ilong yung thinner at yung kulay. So guys, ito nga pala yung finished product ng bubong. So guys, yan, kitang-kita nyo, sobrang kinis niyan guys. Hindi pa nararabing yan pero ganyan nakakinis. So pag nirabing to guys, magpatuyo muna kami ng 3 days or 4 days para tuyong-tuyo yung pintura. Tapos tsaka namin siya rarabingin. So guys, after nga namin matapos yung bubong, ay agad naman namin sinimulan itong hood. So guys, ang pinipintura na pala na daddy dyan is yung talagang color niya, hindi na ito base coat. So ang kulay namin dyan is 4 na patong din, and yung top coat is 4 na patong. So guys, ito at top coat na rin yata yung binubuga namin ni daddy rito. So after nga niyan is pagod na si daddy, so nagpahinga na siya at ako naman nang nagbuga. At guys, konting way back lang no. Si daddy talaga nagturo sa akin magpintura guys. Ever since nung grade 5 yata ako nun, or grade 4 siya na nagturo sa akin magpintura. Sinimulan ko rin sa primer, tas liha, hanggang sa natuto. At eto nga guys, ito na yung finished product nung hood ng Revo na ginawa natin. So yan guys, may mga konting dumi talaga at hindi talaga maiwasan guys yung dumi. Pero nawawala naman yan at hindi naman nakabaon yan. Pag nilihan na ng pino yan, 1,500, 2,000, then 3,000 ay mawawala rin naman yung mga ibang dumi. So guys, at ayun nga lang, I hope you like my video. Please like, share, and subscribe. For part 2 guys, ipopost ko kung paano ko rarabingin to ng buo. Thanks guys for watching.